No, excuse Ma'am, me. excuse me No, kasi... no, excuse me. I don't need to argue with you about Opo, that, attorney. pero But you ang don't need sinasabi to, ko lang po- excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate are. Well, I'm just Please citing just po. answer our question. You don't My need to answer cite. po It's not is- necessary. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. If you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand it. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong update ngayon sa pag-iimbestiga ng Senado kaugnay sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa bansa at sa mga konektado dito. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng Senado hinggil sa mga opisyal na konektado sa iligal na Pogo operation kahapon, July 29, ay dumalo sa Senate hearing sa former presidential advisor na si Atty. Harry Roque na ipinatawag ng komite upang sagutin ang mga aligasyon na isa siya sa mga abogado ng iligal na Pogo Hub sa Porac at Bamban. Naging mainit ang sagutan sa hearing ni Senator Risa Hontiveros at Harry Roque na muntik nang ma-cite and contempt ni Senator Win Gatchalian. Si Roque dahil sa di umano'y pag-disrespect ni Roque sa chairman ng komite. Na ayon sa maraming netizens ay too defensive at in denial si Roque sa kanyang mga sagot sa tanong sa kanya. Mas lalong naghinala ang taong bayan dahil kamakailan lang ay nahuli ng PAOK o Presidential Anti-Crime Commission sa isang raid sa isang bahay sa Tuba, Benguet ang dalawang Chinese national na itinuturing na big boss ng Pogo ng Bamban. At ang bahay umano ay pagmamay-ari ni Atty. Harry Roque. Kaya naging mainit na tinalakay ang isyong ito sa Senado kahapon. Ayon kay Roque ay hindi niya dinideny na nakatira siya doon sa bahay na ni-raid, subalit ayon sa kanya ay pagmamay-ari ng korporasyon ang nasabing bahay. Ang pangalan di umano ng korporasyon ay PH2 at Biancham Corporation na siyang majority shareholder. Subalit interesado di umano siya na bilhin ito, ayon ito kay Roque. Dagdag pa niya, pinapaupahan di umano ito sa isang Chinese national na may pangalang Juan Yon. At ang lalaking nahuli ng PAOK ay partner di umano ni Juan Yon na isa sa mga big boss ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Subalit, todo deny si Roque na kilala nito ang nakatira doon. Ayon pa sa kanya ay noong umalis siya sa gobyerno ay doon siya nakatira sa nasabing bahay. Subalit, malaking pagdududa ngayon ng marami kung bakit sa dinami-dami ng bahay sa bansa at bakit doon pa mismo sa kanyang bahay nahuli at nakatira ang dalawang big boss ng Pogo. Alam naman ng taong bayan na patuloy pa rin tinutugis ng mga otoridad ang mga sangkot sa iligal na Pogo kabilang na si suspended Mayor Alice Go ng Bamban, Tarlac na hindi pa rin mahagilap hanggang ngayon. Matatanda ang isa si Atty. Harry Roque sa itinuturo ng PAGCOR na tumulong sa paglalakad ng lisensya ng Pogo noong 2021. Nasa organizational chart ang pangalan ni Roque noong ipinaresenta ng PAGCOR ang mga ebidensya nito noong nagdaang mga pagdinig. Subalit itinanggi ito ni Roque. Aniya, tinulungan lang niya sila sa paglalakad ng kanilang license sa PAGCOR dahil nais nilang mag-invest sa bansa ng kanilang proyekto. At noong time daw na iyon ay hindi pa illegal ang Pogo. Ito ngayon ang katwiran ni Harry Roque. Naging kaduda-duda naman sa mga netizens ang naging mga pahayag ni Atty. Harry Roque na pilit inilalayo ang sarili sa paglilink ng kanyang pangalan sa illegal na operasyon ng Pogo. No, excuse Ma'am, me. excuse me No, kasi... no, excuse me. I don't need to argue with you about Opo, that, attorney. pero But you ang don't need sinasabi to, ko lang po- excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate Well, are. I'm just Please citing just po. answer our question. You don't My need to answer cite. po It's not is- necessary. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. If you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman Your Honor. sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. So even after the testimonies of Chair Tenco and Attorney Fernandez, minimaintain nyo pa rin po ba na hindi kayo lawyer ng Lucky South 99 o kahit anong Pogo for that matter? I confirm that 100%. And the reason po is, dala-dala ko po ngayon ng mga dokumento. Alam niyo po, ang attorney-client relations, kinakailangan po yan magkasundo ang partido because it is the highest fiduciary relationship.
Kaya nga po yung tinatawag na attorney-client privilege, miski dito po sa Kongreso, hindi nyo mapapakontep kapag na-invoke yung attorney-client privilege. At sa totoo lang Within po, certain limitations, of course. at sa totoo lang po, sana kinuha po ako ng Lucky Star na abogado. Bakit po? Dahil yung raid sa PORAC, unconstitutional po yan. Nag-raid po sila, kumuha sila ng warrant of arrest galing sa Bulacan judge outside of jurisdiction. Excuse me, sige. Well, Hindi natin ano ini-investiga yung raid. We are investigating Yes, the ma'am. But I'm POGO. just saying So, kasi please just make your answer mabilis to lang this po. short. Kasi Yes. it was actually just a yes or no Ma'am, question. but ma'am, let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is why... Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of PAGCOR Chair Tenco, Attorney Fernandez of PAGCOR, and other resource persons. So the resource person will not impute any insinuation to the chair. Will please just answer the questions. The chair has given the resource person okay, Your Honor, leeway then, to answer in the question. in the interest So of please answer fairness, properly. may I be allowed to dispute then the statement of the prior resource person? We will get to that in the Okay, course so of the the question questioning again, of the Madam Chair, is... Do you maintain na hindi kayo abogado ng Lucky South 99 or any POGO for that matter? I maintain as an officer of the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. Right. Pero tama naman pong totoo na nakipag-meeting kayo sa PAGCOR tungkol sa POGO sa PORAC. Yes or no Totoo lang po yun, nakipag-meeting Okay. ako, but as I said, ang aking kasama po ay kakilala ko bilang Whirlwind Corporate Secretary and I have documents in my possession which I would like to submit now to the Senate. Yes, Kasi iba please po do yung that. Thank usap-usapan you. lang, iba kapag notaryadong dokumento. Okay. And definitely, yung pagtestimonya ng ibang mga resource persons ay hindi rin lamang usap-usapan at may mga sinasubmit ding dokumento. Otherwise, the committee would not bother inviting them again and again to Madam, hearings. Excuse me. I just like to ask the next question. So, ang topic ng mga meeting at pag-uusap nyo sa PAGCOR, and in fact, mga pag-follow up nyo sa PAGCOR, ay utang ng Lucky South 99, ang mismong POGO. Tama po ba? Tama Sir? po yun. Alright, salamat. So, hindi lang talaga Whirlwind, Lucky South 99 din. Pwede ba ho So, mag-explain? Pwede naman po. Okay, kasi po ang Whirlwind is not only the lessor, they're also the service provider. Now, I appeal now to the officials of PAGCOR. Siguro kayo po mag-explain kung anong ginagawa ng service providers, including Chair Andrea Dominguez because I had an opportunity to work with her. Domingo, no? Ang service providers po, sila talaga ang nagbibigay ng lahat na kinakailangan ng mga POGO operators kasi POGO operators po, lahat yan Chino. Hindi po yan nag-i-Ingles. Kaya nga po meron silang mga representative sa PAGCOR. Dahil sila mismo, they have no ability to communicate dahil nag-establish na nga sila ng mga independent POGO hubs. So ang pagkakaintindi ko po talaga, trabaho po ng service provider na magbigay ng serbisyo sa kanilang mga kliyente. Alright, attorney, salamat. The committee will ask further questions sa PAGCOR. Balik na lang po tayo dito sa Lucky South at PAGCOR, no? Ang sabi po nyo, you did not authorize the use of your name in the organizational chart. That was submitted as an official attachment by Lucky South 99 to PAGCOR. Totoo So, po. kasalanan po yan ni Cassie Linong, tama ba? Hindi po. Kasalanan Hindi. po yan ng kung sinong gumawa. Sino Dahil ang wala gumawa? naman pong establishment. Gumawa po niyan Lucky South. Yes. Dahil sila po nag-a-apply. Na si Cassie Linong ang isang doon. Wala po Ang pa boss tayong doon. ebidensya na nagpapakita kung sino nag-submit talaga ng mga dokumento, but PAGCOR can confirm kung sino talaga nag-submit ng mga dokumentong yan. Okay, we will Pero- ask PAGCOR that again later. We asked them before. Basta ang malinaw po sa komite ay yung organizational chart na yan, na may drawing, may box, na legal, na nandun yung pangalan nyo, was one of the official attachments sa submissions ng Lucky South 99 sa PAGCOR. Yung obligasyon ng POGO na Lucky Star sa PAGCOR ang pinag-uusapan ninyo sa PAGCOR. So, due diligence, bilang abogado, dun sa mga diskusyong iyon, alam nyo kung ano yung mga dokumentong sinumite, alam nyo yung mga official
attachments na nakalagay doon. Did you confront Cassie Linong about this? Or kinasuhan nyo ba siya na kung bakit nandun yung pangalan nyo sa organizational chart? Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Hindi you naman already ako assume... nagagalit. Sinasabi ko lang wag nyong gawin Oo, yun. pero ngayon po, sinabi nyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po sinasabi ko. As far as I know po... Attorney, please stop using that offensive verb insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm Pwede sorry. nyo lang, it's all right. Pwede Okay. nyo lang sabihin mali yung fact na Mali po. sinasite, tinatanggi Oo. nyo yung sinabi ng ibang resource person. 4 na taon na pong itong investigasyon. Halos wala na pong nag-i-insinuate kasi dire-diretso na pong mag-usap. Okay, so please tell the committee, kinonfront nyo ba si Cassie Linong or kinasuhan nyo ba siya? Bakit nandyan yung pangalan nyo sa organization? Well, unang-una po, nalaman ko lang na nandun ang aking pangalan nung nag-hearing po last time dito na sinabi ni Chairman Altenco. Pero bilang abogado and naging professor ng constitutional law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about Opo, that, attorney. pero But you ang don't need sinasabi to, ko lang excuse me, po- sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate Well, are. I'm just Please citing just po. answer our question. You don't My need to answer cite, po it's not is necessary. that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, Pag as wala I po said yan, earlier, excuse hindi me, po siya po no, pwede. excuse Ma'am, me. excuse me No, kasi no, excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am Yes, a it's all resource right. person invited. Yes, you are. I Wait, was wait. asked Let me to finish. answer. Yes, you Hindi ko po already answered in maintindihan, excess. Kapag gusto nyo Sandali akong po. tumigil, papatigil nyo kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in Attorney. the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am Sir, saying, Madam yes, Chair. and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Huwag mo naman Your Honor. sabayan siya, nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Salamat, Sen Sherwin. At salamat, Attorney Roque, sa apology nyo kay Sen Sherwin. All I'm saying is, there is no need for any resource person to cite the rules of the Senate to a Senate committee. We know that. So please just answer the questions which are being asked of each resource person at length with an embarrassment of time para masagot nyo yung mga tanong. But please stick to the topics and do not lecture a Senate committee about the rules of the Senate committee. We know that. We correct ourselves kapag lumalabag kami doon. Hindi ko po dinideny. That is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So, ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wan Yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, ako po'y talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo, meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ina-emphasize ko po, regardless of the ownership,
there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this honorable body, which means na ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang gusto ko nga po malaman, kung nakita nila doon sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa Banban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of Wan Yun, and alam nyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung lessee will only use the premises for residential purposes, no? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagrereklamo sa mga villages gaya ng multinational village na ginagawang POGO at 70 people at the time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang 3 tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa Banban at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lessee. But, gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan. At nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya, sabi niya, he is a digital nomad, no? Cryptocurrency. No? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa Banban. Dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga POGO, no, na akin namang itinatanggi po. Sabi niyo, korporasyon ang may-ari ng bahay na ni-raid at natagpuan ng 2 foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at nasa custody ngayon ng BI. Sabi niyo sa sa korporasyon. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dinideny yun. In fact, aling korporasyon po iyan? Ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko maalala, no? PH2? PH2. Pero wait a minute. Dapat maalala nyo po. Well, you intend to mahaba pa yung pangalan. Procure 100% ownership anyway, of it. maya-maya PH2. po, darating po What yung... does PH2 stand for Well, po? ano po yan that's the location of the address of the house. Okay, anyway, maya-maya po. PH2, why, what's the whole address parang of the phase house? 2, block number, gano'n. Okay, no? phase 2. Pero maya-maya po, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa komite na ito, no? Na, And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2? Sa ngayon po, hindi. Hindi. Pero anong kami percentage po ng ang, ownership nyo? Ay, nako, nominal lang po ako Nominal. ngayon. No? Nominal. 10%, 20%? Well, ngayon po, lumalabas, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder sa Ang majority is another corporation PH2? po. Another What is that corporation. other corporation? It's Biancham Holdings po. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham Holdings. Holding. B-I-A-N. CHAM. Bianchan Holdings. Yes, yes. Magkano ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Sold. sa Biancham Holdings. Pero minority. It's wholly owned. Nominal kayo. Nominal. Wholly. Wholly owned po yan by Biancham. Holdings. Sino pong incorporators ng Bianchan Holdings? Attorney Percival Ortega po at yun po naalala ko si Attorney Percival Ortega. I think, minimum of 5 po yan Pero majority shareholder Alright. is Attorney Percival Ortega. Okay. Pero nasa Homeowners Association din po kayo ng subdivision, tama po? Well, nung simula po, dahil tinirang ko po yan nung ako po yung umalis sa gobyerno nung 2019, pero nung bumalik ako sa gobyerno, hindi na po ako tumira doon. Pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Baguio but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA dun sa subdivision? Mandatory po na yung corporate owner is a member of the Homeowners Association. So, member po, dahil mandatory, member kayo ng HOA ng subdivision? Member po yung corporation that owns the house. Okay. So, sinong nakapangalang representative ng Bianchan Holdings sa HOA nung subdivision? Hindi po ako sigurado, no? Kung sino ngayon ang nakapangalan doon, no? But I do know that
lahat po ng mga home ng dues are being paid and the real estate taxes are being paid. Sino pong nagbabayad ng dues at real estate taxes para Well, sa ano po, Biancham? it is also Biancham, no, that pays for it, no. But in any case, hindi ko po dinideny that, that is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan and possession is now with the lessee. Yung Bianchan Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp o FBMHC na nag-apply for POGO license dati. Hindi po. No. I deny It's, that. I deny that. You deny it. Okay. Yes, ang Well, we will ask application the po is proper... AFAB. Oo. It's the Freeport Authority of Bataan. Okay. It we is will not ask with that. PAGCOR. All right. We will ask that sa present and possibly past PAGCOR chairs later. Wala po yung application at all with PAGCOR. Yes. Well noted yung denial nyo. Itatanong. Pero POGO po siya. Hindi po. Hindi rin That's siya a POGO. real estate development company na estate. nag-apply po for accreditation sa AFAB pero hindi na po Okay. na-pursue. Okay. We will ask that of AFAB po. No. The chair will say who we will ask that from. We will ask that from PAGCOR. And if necessary, invite AFAB to the next hearing. If necessary. Hindi ko po dinideny. That is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno and I do have an interest in the corporation that owns it. Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wan Yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, ako po'y talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo, meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ina-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this honorable body, which means na ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang gusto ko nga po malaman, kung nakita nila doon sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa banban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of Wan Yun, and alam nyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung lessee will only use the premises for residential purposes, no? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagrereklamo sa mga villages gaya ng Multinational Village na ginagawang POGO at 70 people at the time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang 3 tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa banban at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lessee. But, gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan. At nang tinanong namin minsan, ano ba ang trabaho niya? Sabi niya, he is a digital nomad, no? Cryptocurrency, no? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. Dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, no? Na akin namang itinatanggi po.
Sabi nyo, korporasyon ang may-ari ng bahay na ni-raid Opo. at natagpuan ng 2 foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at nasa custody ngayon ng BI. Sabi nyo sa sa korporasyon. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dinideny yun. In fact, Aling korporasyon po iyan? ang pangalan po ata is PH2. Hindi ko maalala, no? PH2. PH2. Pero wait a minute. Dapat maalala nyo po. You intend to mahaba po yung pangalan. procure 100% ownership Anyway, of it. maya-maya po, PH2. darating po What yung... does PH2 stand for Well, po? ano po yan That's the location of the address of the house. Okay. Anyway, maya-maya PH2, po. why? What's the whole address Parang of the phase house? 2, black number, ganon. Okay, no? phase 2. Pero maya-maya po, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa komite na ito, no? Na, And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2. sa ngayon po, hindi. Hindi. Pero Anong kami percentage po, ang, ng ownership nyo? Ay, nako, nominal lang po ako Nominal? ngayon. No? Nominal. 10%, 20%? Well, ngayon po, lumalabas, lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder sa Ang majority is another corporation PH2? po. Another What is that corporation. other corporation? It's Biancham Holdings po. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham Holdings. Holding. B-I-A-N CHAM. Bianchan Holdings. Yes, yes. Ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Sold. sa Biancham Holdings. Pero minority. It's wholly owned. Nominal kayo. Nominal. Wholly. Oo, wholly owned po yan by Bianchan Biancham. Holdings. Sino pong incorporators ng Bianchan Holdings? Attorney Percival Ortega po at yun po naalala ko si Attorney Percival Ortega. I think minimum of 5 po yan pero majority shareholder Alright. is Attorney Percival Ortega. Okay. Pero nasa Homeowners Association din po kayo ng subdivision, tama po? Well, nung simula po, dahil tinirang ko po yan nung ako po yung umalis sa gobyerno nung 2019, pero nung bumalik ako sa gobyerno, hindi na po ako tumira doon. Pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Baguio but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA dun sa subdivision? Mandatory po na yung corporate owner is a member of the Homeowners Association. So, member po, dahil mandatory, member kayo ng HOA ng subdivision? Member po yung corporation that owns the house. Okay. So, sinong nakapangalang representative ng Bianchan Holdings sa HOA ng subdivision? Hindi po ako sigurado, no? Kung sino ngayon ang nakapangalan doon, no? But I do know that lahat po ng mga dues are being paid and the real estate taxes are being paid. Sino pong nagbabayad ng dues at real estate taxes para sa Biancham? It is also Biancham, no? That pays for it, no? But in any case, hindi ko po dinideny that, that is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession is now with the lessee. Yung Bianchan Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp o FBMHC na nag-apply for POGO license dati. Hindi po. Maaring, I deny that. I deny that. You deny it. Okay. Yes, ang we will ask application the po is proper... AFAB. Oo. It's the Freeport Authority of Bataan. Okay. It we is will not ask with that. PAGCOR. All right. We will ask that sa present and possibly past PAGCOR chairs later. Wala po yung application at all with PAGCOR. Yes. Well noted yung denial nyo. Itatanong. Pero POGO po siya. Hindi po. Hindi rin That's siya a real POGO. estate development company na nag-apply po for accreditation sa AFAB pero hindi na po na-pursue. Okay. We will ask that of AFAB po. No. The chair will say who we will ask that from. We will ask that from PAGCOR and if necessary, invite AFAB to the next hearing if necessary.